Okay, thank you so much. Good evening, Pastor Timothy James, and good evening, everyone. Okay, nagpasalamat man ako sa unang preaching. Thank you sa pagkatahom na pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen? Yes, it is indeed a great blessing sa amin po na makasama kayo. It is always our joy to be in this conference. Kaya sa members ng Sanctified Bible Baptist Temple, we would like to thank you all for your big heart, for mission, and for the missionaries. So sa lahat ng ito, sa Ginoo ang himaya. Amen? So, thank you so much. This time, buksan na po natin ang ating mga Bible. Ready na po ba kayo para final preaching ngayong gabi ito? So, please open our Bible in the book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. And I would like to request all of you to please read our text ngayong gabing ito. All right? 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. Ready, begin. Let's go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful evening. Thank you po sa first challenge, and thank you even for the preacher na ginamit mo po to encourage us and to enlighten our minds, to encourage us once again para po sa pagsuporta sa misyon. Lord, I pray that you will continue to work in our midst, especially sa aking pong pangangaral. Lord, kinikilala ko po that without you I can do nothing. So please help me, empower me, fill with your Holy Spirit, reach the heart of your people through thy word. And please, Lord, ikaw lamang po ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Again, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang makapangyarihang pagkilos mo sa aming pong pangangaral na ito. At ang hiling ko po, dakilang Diyos, ikaw po ang aming pong mabigyan ng kalwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. The Apostle Paul is actually my favorite man of God in the Bible. So, of course, marami pong mga Bible characters na masasabi po natin na very challenging ang kanilang naging buhay. Pero siyempre po, may mga particular na usapin o mensahe po tayo. At pag pinag-uusapan po ang misyon, maliban sa ating pong Panginoong Hesus Kristo, what I meant to say, except our Lord Jesus Christ, the Apostle Paul is my favorite missionary. I really, really praise the Lord because of the encouragement, because of the challenge na makukuha po natin from the life of this great man of God. Mga kapatid, mga minamahal, akin pong nais basahin sa inyo for the second time ang ating pong text. The Apostle Paul said, sulat po niya ito kay Timothy. Okay? Ito pong si Timothy ay hindi po si Timothy James Villarin. Ito po ay si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya or one of his disciples. Pero walang masama na ito pong sulat na ito ay maging encouragement kay Pastor Timothy James Villarin at sa bawat isa sa atin. The Apostle Paul said, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Mga minamahal, what I would like all of you to learn from this letter of the Apostle Paul is his gratitude. Actually, meron pa pong impact sa akin ang celebration kahapon ng Sanctified Bible Baptist Temple. And I praise God for the many professions of faith yesterday. Amen? For me, ito pa rin ang dapat joy ng church. Ang dapat kagalakan pa rin natin ay ang kaluwasan ng kalag. Ang mga tao na atin pong nailalapit sa ating Panginoon. Ito ang dapat celebration natin. Ito ang dapat rejoicing po natin, mga kapatid. So, as we celebrate the goodness of God, yesterday, hanggang ngayon, ito pa rin po ang nakatatak sa aking isip. Celebrating the years of gratitude for all He's done. At sa missions conference na ito, mga kapatid, iniisip ko lamang po kung paanong ang bawat isa sa atin kung makapag-win tayo sa usapan ng misyon, sa pagsuporta natin sa mga missionaries, sa paghayo po natin, sa pagsunod po natin sa command, sa Great Commission. Just try to imagine kung ang bawat isa sa atin ay makapag-win o makapaglalapit ng kaluluwa sa Panginoon ng another pole. Just try to imagine the impact. Ano kaya ang po pwedeng maging impact nito, mga kapatid? So kaya dito po, makikita natin that as the Apostle Paul reflected on what Christ had done in his life, his heart overflowed with gratitude. Talagang puno ang kanyang kasing-kasing ng pasasalamat sa Ginoo. That is exactly what verse number 12 said. And I thank Christ Jesus our Lord. Siya po ay nagpapasalamat sa Ginoo at itong bagay na ito ay dapat pusong taglay ng bawat isa sa atin. Dapat lahat po tayo thankful sa ginawa ng Panginoon sa ating kinabuhi. Amen? So mga kapatid, atin pong bigyang pansin ang kasaysayang ito. Ang pinasasalamatan ni Apostle Paul. Just try to imagine from a persecutor na naging preacher. Mula sa kalagayang umuusig ng mga mananampalataya at ng mga mangangaral, he became a preacher. Mga kapatid, mga minamahal, mula sa kalagayan na ayon sa kanya blasphemer, naging believer, naging mananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po nakalimutan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay ang biyaya ng Panginoon na hindi lamang nagligtas sa kanya, kundi naging rason ng pagbabago ng kanyang kinabuhi. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin, mga mananampalataya, what the Lord did in the life of the Apostle Paul is truly amazing. Yung ginawa ng Ginoo sa kinabuhi ni Apostle Paul, mga kapatid, I can say it is truly amazing. Yun po ang gusto kong sentruhan. Gawa po ng Ginoo yan. Pagkilos ng Panginoon yan. At ngayong sandaling ito, mga kapatid, let me share with you this very important reminder through the message I entitled, Be Grateful Like Paul. Be grateful like Paul. Ito po ang gusto kong bigyan ng emphasis. His gratitude, his gratefulness. He is very thankful. Yung kanyang puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat, mga kapatid. At dito po sa kanyang letter kay Timothy, ito po ang kanyang inexpress at sinabi po, mga kapatid, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry.
Ilang bagay po ang gusto kong bigyan po natin ng pansin sa ating pong mensahe. Number 1, His salvation testimony. His salvation testimony. Yung kanyang conversion, mga minamahal. Magandang mabigyang pansin po natin na sa usapang misyon, ang isa sa sinesentruhan po natin ay ang kaluwasan at ito ay dapat isecure ng bawat isa sa atin. Amen? Are you saved tonight? Well, yan po'y sapat na dahilan para maging grateful tayo. So ito po ang isang bagay na binigyang pansin po dito po sa sulat ni Apostle Paul. Ito yung message, ito po yung masasabi po nating expression ni Apostle Paul. Here we can see in our text in this passage that the Apostle Paul shared his testimony of salvation. Doon po ang starting point. Ang bawat Kristohanon ay nagsimula po sa karanasan ng kaluwasan. Ang totoong Kristiyano ay may karanasan sa ating Panginoong Jesucristo na dapat ito ay particular na nabibigyan natin ng importansya. Yes, magandang meron kang magandang sasakyan pero kung hindi ka safe, walang kwenta yan. Kahit na po sabihin natin na mansyon ang iyong bahay, kung hindi ka safe, walang kwenta ang lahat ng yan. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay kundi ka saved. Yan po ang sinasabi ng Biblia. The Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi po, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang pinaka-importanting karanasan sa buhay na ito ay ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So kaya yun po ang unang gusto kong bigyang pansin. Na ang text natin is about the salvation testimony of the Apostle Paul. Ang sabi po niya, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy. Alam niyo po, sa usapang kaluwasan, sa usapang salvation, ang sabi po niya kay Titus, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. The Apostle Paul is very thankful sapagkat na-save po siya. Imagine nyo po, mga kapatid, yung pong idea na na-save siya, kumbaga, humanly speaking, close to impossible. Kung magkakaroon tayo ng idea kung sino si Apostol Pablo, and I believe all of us here, meron tayong kani-kanyang storya. May mga dating drug addict sa atin. May mga dati pong lasinggero, babaero, at yung iba baka lalakero pa. Siya po ang kanyang testimony, siya po ay blasphemer. Humanly speaking, mahirap ma-save to, piloso po eh. Mahirap ma-save to kasi ang talino. Mahirap ma-save ito kasi panatiko. Mahirap ma-save ito kasi deboto. Mahirap ma-save ito kasi napaka-relihiyoso. Mahirap ma-save ito kasi talagang matibay sa kanyang pangrelihiyong paniniwala. Ibig sabihin po, kung ang ating bibigyan pansin, human consideration, it seems impossible for this man na siya ay ma-save. But listen, heto po ang ating pong talata. Patotoo na siya ay naligtas. Amen? Kaya huwag kang matatakot sa mga deboto, panatiko, mga pilosopo, o kahit na matapang, siga, o kahit na bisyoso, o mabisyo. Huwag kang matakot, makapangyarihan ang Ebanghelyo. Mga kapatid, the gospel is the power of God unto salvation. Na-save si Apostle Paul, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious, mga kapatid.
Yun po ang sabi niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Mga kapatid, for me, His salvation testimony is very clear in our text. Alam niyo po, marami pong mga group na may kanya-kanyang paraan para sa kaluwasan. But I believe ang tamang paraan para sa kaluwasan ay ang itinuturo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi relihiyon. Alam na natin yan. Pero hindi alam yan ng mga unbeliever. Kaya po sila ay pilit nagpapakadiboto at panatiko sa kanilang relihiyon kasi yun ang paniniwala nila. Ang paniniwala nila sa pagpapakabait, masasave sila. Ang paniniwala ng iba sa bautismo, masasave sila. Sa pagsapi sa religion, masasave sila. Sa kanilang mga sakripisyo, masasave sila. Hindi po yun ang makapagliligtas. Alam po natin kung paano si Apostol Pablo ay naging deboto at panatiko sa kanyang relihiyon, but according to his salvation testimony, siya po ay chief sinner na iniligtas ng Panginoon. Sa doctrine ng salvation, mercy and grace, yan po ang binigyan ng emphasis. Diba? In Titus, katulad ng sinabi ko po sa inyo, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Yan po ang claim ni Paul. Naligtas siya because of God's mercy. Ephesians chapter 2, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang testimony ni Apostle Paul na saved siya sa biyaya ng Ginoo. Amen? Mercy and grace. Mga kapatid, importante po na mabigyan po natin ng pansin. Una, his sinful past. Yung kanya pong nakaraan. Diba? Magandang mabigyan po natin ng pansin ang kanyang sinabi that he was a blasphemer. Siya po ay persecutor. He persecuted believers. He opposed the gospel, mga kapatid. Pero praise God, on the road of Damascus, matapos po na siya'y gumawa ng mga masasabi po nating hindi magandang hakbang sa mga mananampalataya, sa mga mangangaral, and very clear na sa record ng Bible, si Stephen na mangangaral ng Panginoon, malaki ang kinalaman ni Apostle Paul kung bakit siya po ay pinatay. Acts chapter 8, ang record. Kumbaga, kung ikaw yung Kristiyano nung panahon na yon, at alam mong may Saul, may Saulo, medyo magkakaroon ka ng pangamba at takot. Pero praise God, sapagkat on the road of Damascus, kinatagpo ng Panginoon si Saulo. Remember that story? On the road of Damascus, na kung saan kinausap siya ng Panginoon. Ang sabi po, sa pamagitan ng tinig, may liwanag at nandyan yung tinig na nagsasabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And then, anong sabi niya? Who art thou, Lord? And then Jesus Christ introduced Himself to him. I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And you know what? Yun po ang isang pinakamahalagang karanasan sa buhay ni Saulo. He experienced Christ in his life. Mga kapatid, mga minamahal, yung pong kanyang nakaraan, binigyang pansin po dito. Pero nung sinabi niya, but I obtained mercy, binigyan pansin niya yung grace from the Lord. And the grace of our Lord was exceeding abundant. Yan ang sabi ng verse number 14. Mga kapatid, mga minamahal, ito ay ang patungkol sa kapatawaran na kanyang naranasan sa Panginoon. Yung kanyang sinful past, yung saving pardon, mga kapatid, and also his sure profession. Malinaw sa kanya
Kaya nga ang statement na ginamit niya, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world dead. So the first point is about his salvation testimony. And then second point that I would like to share is about his spiritual transformation. How the Lord changed him. So kanina is about conversion. Ngayon naman po yung changes, yung how the Lord changed him. Ang tunay na kaluwasan ay nakikita sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pong buhay. Amen? It is very important to always emphasize the truth na kapag ka ang isang tao ay totoong naligtas, and this is very obvious in the life of the Apostle Paul, palibasa po, totoo na siya po'y naluwas, ang kaluwasan niya ay kitang-kita, obvious sa naging pagbabago sa kanyang buhay. Diba? Kung ang pag-uusapan desire, nagkaroon ng pagbabago yung kanyang desire, mga kapatid. Malinaw po ito na dati yung mga pinapahalagahan niya. Malinaw po yan sa Philippians chapter 3. Yan po ang record na ang mga bagay na kapakinabangan sa kanya before, nung makilala niya ang Panginoon, ang sabi niya, those things that were gained to me, those I counted loss for Christ, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them back down, that I may win Christ. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero ang appetite mo, ang desire mo, mga bagay ng mundong ito, ang desire mo, mga bagay na lumilipas, at wala kang passion sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoon, wala kang desire sa mga bagay na ukol sa langit, there is something wrong and questionable in you. In Colossians chapter 3 verses 1 and 2, ang sabi ni Apostol Pablo, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Alam po ninyo, ang kalibutan, hindi tayo maintindihan kung bakit ang ating pong mga kinabuhi ay mali pa yun kapag tayo po ay naminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Pagka tayo po ay pumupunta sa simbahan, di ba? Hindi nila maintindihan. Excited po tayo, mga kapatid. Yung pong mga hindi Kristohanon, ayaw po nila na pupunta sa gawain ng Panginoon. Hindi sila interesado sa usapan po ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaya minsan, may tatanong mo, talaga kayang luwas to? Talaga kayang Kristohanon ito? Kasi kung ikaw ay totoong Kristohanon, magkakaroon ka ng desire para sa misyon. Magkakaroon ka ng desire para sa paghayo. Magkakaroon ka ng desire para sa kaluwasan ng kalag ng kalibutan. Amen? Importante na ako at ikaw ay magkaroon ng desire na may pagbabago. His spiritual transformation. Sabi niya, yung mga gustong-gusto niya dati, iba na. Binago na po yan. Even his direction, ito po ay nagbago, mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan, itong si Apostol Pablo, sa usapan ng debosyon, nagbago rin. Diba? It is very, very noticeable that after his conversion, makikita niyo po yung changes at yung pagbabago sa kanya, nagbago yung kanyang desire, nagbago yung kanyang direksyon, nagbago ang kanyang debosyon. Mga kapatid, nung siya ay unbeliever, nung siya ay nasa religion, ang kanyang devotion ay nasa religion. Just try to imagine, for you to have an idea kung gaano siya ka-devoted sa religion. Isipin niyo po, pag kami nangangaral na salungat or kontra sa kanyang religion, mga kapatid, pinapersecute. That is very clear in his claim. Na ang sabi niya, persecuting the church.
Kung ang pag-uusapan, yung pagiging religious niya, yung pagiging religyoso niya, sa kalagayan na unbeliever siya, because of his devotion to his religion, handa po siyang manakit, handa siyang pumatay ng mga masasabi po nating mangangaral ng Panginoon. Pero nung nasave, yung spiritual transformation, nagbago yung kanyang devotion. Dati ang devotion niya sa religion. Nung siya po'y maluwas na, ang devotion niya sa Ginoo na. Ang kanyang devotion ay sa Panginoon na. Mga kapatid, kung nung siya ay nasa relihiyon, handa siyang pumatay sa mga laban sa kanyang relihiyon. Nung siya ay maluwas na, handa siyang mamatay para sa Panginoon. Amen? Wow, what a transformation. What a transformation. I believe, mga kapatid, sa nakita po niya, naaalala niyo po si Stephen? Di ba? Mga kapatid, iniisip ko po, using our imagination, nakakaawa ang inabot ni Stephen. Kaya mga kapatid, sana po maramdaman nyo na hindi biro ang ginawa po ng mga missionary na sinuko ang kanilang buhay, pumunta sa iba't ibang lugar para gawin ang kalooban ng Panginoon na sila ay mangaral, and wala tayong idea sa mga possible experiences nila. Yung iba't ibang mga persecution na nararanasan po nila. Meron po si Missionary Culinares, hindi ba? I remember, nung dumating doon sa time na nag-desert po siya, makita kami in person, naging encouragement sa akin yan because according to him, the Lord used my message to encourage him. Kasi dumating siya doon sa point na nandun siya sa Brunei. Napakalaki ng kanyang discouragement. Kasi parang ang tingin niya, napakabigat ng laban sa usapan ng misyon doon sa Brunei. Alam niyo po ang ginagawa nila? Kapag ka po may mga dadampot sa kanila o huhuli po sa kanila, kailangan pag nag-gather sila, patago mga minamahal. At pag darating po yung mga sabi po nating makakakita na sila po'y nagtitipon, kailangan may cake yata sila roon para kumanta ng happy birthday to you. Alam niyo po yun, yung hirap. Tapos sasabihin niyo, yung mga missionary, devourer. Nakasabot man ako sa imong pagwali. Nakasabot man ako sa kanyang wali kanina. Diba? So, ang tingin natin, burden, mga kapatid, isang bagay na dapat maintindihan po natin, na katulad po ni Apostol Pablo, malaking challenge sa kanya, na meron pong Stephen, na kahit hanggang mamatay, mga kapatid, tinanggap ang lahat, sapagkat ang tawag ng Diyos ay ipangaral ang Ebanghelyo. And because of that, makikita nyo po, that in the life of the Apostle Paul, after he got converted, mga kapatid, the same thing. Yung kanyang desire, nagbago. Yung kanyang direksyon, nagbago. Yung kanyang devotion, nagbago. Kung tayo po ay mga totoong Kristohanon, kung tinuod na tayo ay mga Kristohanon, ang tanong, tayo po ba ay devoted sa ating Panginoon? Di ba gustong-gusto natin yung mga verses na sinasabi ni Apostol Pablo? Mga paborito nating memory verses. But please consider the weight and the load ng mga talatang sinabi ni Pablo. Nung sinabi niyang, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Alam niyo po bang statement of devotion yan? Diba? Nung sinabi po niya sa Acts 20 and verse number 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Alam niyo po bang statement of devotion yan?
Alam po ba natin mga kapatid, nung sabihin po ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me, and the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam po ba natin na yan po ay statement of devotion, mga Kristiyano, kung totoo ang ating kaluwasan, dapat makita yan, yung spiritual transformation. Dapat ang desire natin, mga bagay na tungkol sa Panginoon. Dapat ang ating direksyon ay ayon sa nais ng Panginoon. At dapat ang ating debosyon ay sa ating Panginoon. Amen? Pag inaral nyo po yung missionary journeys of the Apostle Paul, mula umpisa, maaksyon, matinding hamon, mga kapatid. Sabi ko nga, unang sugod sa misyon, si Elymas kaagad ang nakaharap. Manggagaway, mga kapatid. Di ba? So, ito pong si Bar-Jesus, si Elymas, na kung saan, parang pag inisip natin, wala kayang kaugnayan si Elymas kung bakit si John Mark ay medyo nag-isip umuwi. Parang yung mga worker yan, na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nung nakaranas ng medyo matinding laban, ayoko na po, hindi ako tinawag. Kaya maganda po, yung mga totoong tinatawag ng Diyos, dapat maging aware sila. Laban po ito, hindi po ito. Hindi po laro ang ministry. Kaya kung nagbibiro ka lang, huwag kang magsusuko ng buhay. Pag nagsuko ka ng buhay, kailangan, ang sabi po ng Panginoon, for whosoever putting his hand into the plow and looking back is not fit for the kingdom of God. Kailangan talagang kakantahin mo, I have decided to follow Jesus. There's no turning back. No turning back. Amen? Puposible po yun. Na nung unang balsada po, nung unang biyahe po nila, nung unang missionary journey nila, posible po na si John Mark ay naapektuhan ng kanilang karanasan. Hindi ko dinedefinite, pero may posibilidad. Bakit? Nangyayari sa tunay na buhay yan . Mga nagsuko ng buhay, pupunta sa misyon, nung pong nakaranas ng persecution, parang ayaw nang magpatuloy. Kapatid, at iyang si John Mark, naging pagtatalo pa yan ng dalawang dakilang servant of God. Naging object yan ng pagtatalo po ni Paul at ni Barnabas. Okay? So mga kapatid, hindi ko naman masisi si Pablo. Kasi nga si Apostle Paul, nung masave, wala nang atrasan to. Talagang nung nagsuko siya ng buhay, mga kapatid, para sa kanya, wala nang ayawan. Dapat ang mga nagsusuko ng buhay, anuman ang maranasan, hindi na aayaw. Amen? Ngayon, kung sakaling ikaw yung umayaw, si John Mark naman, bumalik uli. Kaya, balik ka na. Balik ka na. Mga kapatid, binigyan pansin po natin yung sinabi po ng talata. Diba? Yung spiritual transformation. Nagkaroon ng changes sa buhay ni Apostle Pablo, yung kanyang desire, yung kanyang direksyon, yung kanyang devotion. And you know what? Magandang bigyan pansin din po natin in the life of the Apostle Paul. At ito po yung reason kung bakit siya po'y grateful. Mga kapatid, his specific task. Doon po sa salvation testimony, ito po yung kanyang conversion. Doon po sa spiritual transformation, ito po yung kanyang changes. At ngayon naman, ito yung kanyang calling. His specific service task.
yung tawag ng Panginoon sa kanya. At ngayong gabi ito, mga pastor, mga missionaries, mga full-time workers, gusto kong malaman nyo na hindi tayo nasa ministry dahil magaling tayo. Hindi tayo nasa ministry dahil karapat-dapat tayo. Ang sabi ni Apostle Paul, at ito ang reason kung bakit siya thankful, ang sabi po niya, very clear, and I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me. Binigyang pansin niya na talagang it is the Lord that enables him. Tayo po. Kasi minsan nagtataka ako sa mga pastor, yung kung umakto parang siya ang authority ng ibang mga pastor, parang siya magko-qualify at saka magdi-disqualify, parang siya makapagsasabi kung sino worthy and unworthy. Yung po bang tapang, mga kapatid, na parang ang akto niya, parang siya yung authority. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito, walang totoong tinawag ng Diyos na ang tingin niya, deserving siya, na ang tingin niya, worthy siya. We are all unworthy and undeserving. Kung salvation ay mercy and grace, sinasabi ko po sa inyo, ang mercy and grace din. And I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Diba? Yun po ang sinabi niya po rito, na ang Diyos daw po ang naglagay sa Kanya. Ang Diyos po ang nagbigay sa Kanya ng kakayahan. Mga kapatid, meron tayong tinatawag na calling. And in fact, kaya may mga World Missions Conference na katulad nito, dahil ang gusto po natin, manawagan sa mga tinatawag. Diba? Ang World Missions Conference or ang Mission Conference ay panawagan. Ito'y paraan at pagkakataon upang atin pong tawagin yung mga tinatawag. Because I believe hanggang ngayon, God is still calling. Yes, hindi po nababago. Yun pa rin po yun, mga kapatid. Remember, in Matthew chapter 9, sa verses 35 to 38, hindi ba? And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease amongst the people. But when he saw the multitude, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest really is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Meron po akong naging paboritong outline mula po dyan sa passage na yan. Kasi again and again, sasabihin ko po sa inyo na ang Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Yan po ang naging calling verses ko po. The Lord called me using that passage. Opo. Kasi hindi po naiintindihan yan ng lahat. Pero ikaw mismo, kapag kikilusin ka ng Panginoon, yung conviction, mararamdaman mo po yan. Mga kapatid, ito po ang aking masasabi nating ikinukonsider na basis kung bakit ko na-realize that God is calling me. Ang dami ng doktor, ang dami na pong mga nurses, ang dami pong mga engineers, ang dami pong mga lawyers, ang dami po na nasa mga secular courses. But in the ministry, in the mission field, kailangan ang mga hahayo para mangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang Matthew chapter 9, hinahati ko po yan sa 3 bahagi. Okay? So, una po, na binigyang pansin ko dyan, di ba? Yung idea pong, what Jesus saw. Ano nakita ni Jesus Christ? Okay? But when He saw the multitude, He was moved with compassion on them. Yung multitude na tinutukoy dito, sinabi po yung kanilang kalagayan. When He saw the multitude, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Okay? Tatanungin ko po kayo. Pagka ba tiningnan niyo po ang ating kapaligiran ngayon? Ang kalibutan.
Hindi ba the same? Ang dami pong mga tao na naliligaw. Diba? Nasusundan ko yung mga debate. Ang mga nakakadebate mo, matitibay sa kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila, tama sila. Pero sa Biblia, sila yung mga lihis, naliligaw, na kailangan pong maituro sa kanila ang tamang salita ng Diyos. Yun pa rin po, what Jesus saw, lost people. Ang nakita niya, yung pong mga tao na makasalanan, na mapupunta sa impyerno, nangangalat at nagkakalat. What Jesus saw? The lost. Lost people. After he saw that, anong sabi? What Jesus said. What Jesus saw and what Jesus said. What Jesus saw? Lost people. What Jesus said? Lots of harvest. Ang daming aanihin. And what Jesus sought. What Jesus saw? Lost people. What Jesus said? Lots of harvest. And what Jesus sought? Laborers. Ang hinahanap niya, mga manggagawa. Kailangan po natin ng marami pang mga Pablo na tutugtawag ng Panginoon. Mga kapatid, ang makikita natin, dito po kay Apostle Paul, yung tinatawag nating divine appointment and definite assignment. Di ba? The divine appointment. Alam niyo ang sabi, he is a chosen vessel. And I believe, mga kapatid, na sa marami po sa atin, sa mga conference na katulad nito, ito po'y pagkakataon para ma-realize ng mga pili ng Panginoon, ng mga tinatawag ng Panginoon, na siya ay para sa ministry. Amen? God is still calling. And I praise God. Hindi lang niya iniligtas si Apostol Pablo. Praise God! Tinawag niya si Apostol Pablo. And we should praise the Lord for the missionaries. We should praise the Lord for the pastors. We should praise the Lord for the full-time workers. We should praise the Lord for all the preachers. Why? Sapagkat sumunod sila sa tawag ng Panginoon. Di ba? I believe in the divine appointment and also doon po sa definite assignment. The divine appointment. Sabi niya, Ananias, puntahan mo si Saulo for he is a chosen vessel unto me. Meron talaga na tinatawag ang Diyos para sa ministeryo. Meron talaga na tatawagin ng Panginoon para sa misyon. Kaya again, praise the Lord at saludo po ako sa mga manggagawa na katulad ni Apostol Pablo, hindi natakot na sumagot sa tawag ng Panginoon. Amen? And then, the definite assignment. Ito po yung preaching the gospel. Ha? Yun po, mga kapatid. Hindi po tayo kontra sa mga preaching patungkol sa Christian living. Ako po, actually, meron ako Believer's Breakfast with BFDB. Yung every morning po na nakasentro po yan sa usapan ng mga devotion at Christian living. Mga messages na kung saan ini-encourage natin ng mga Kristiyano na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. But listen, sa usapan ng church, ang main thing is to challenge everyone to go and preach the gospel to every creature. Yan na talaga ang ating definite assignment. To go and preach the gospel as individual Christian and as church. The will of God for us is to go and preach the gospel. Kaya kapag ka ang church po, patay na ang soul winning. Kapag ka ang church po, wala nang visitation. Kapag ka ang church po, hindi na active sa mga outreaches, sa pagtuturo ng mga bata. Pagka po ang church, wala na pong programa para sa misyon, wala nang purpose ang church na yan. Sapagkat malinaw na sa Biblia ang kalooban ng Panginoon kung bakit nandito pa ang bawat Kristohanon sapagkat nais ng Panginoon na tayo'y humayo. Amen? You have not chosen me, but I have chosen you. And
ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Alam nyo po, very thankful ako sa Panginoon kasi kung di niya ako niluwas, kamusta na kaya ang aking kinabuhi? Walang direksyon, wala pong magandang patutunguhan ang aking pong buhay. But I praise God, September 7, 1984, ako po ay nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo at narito po yung ginamit ng Panginoon. Si deep thinker, si Preacher Lyndon, siya po ang ginamit ng Panginoon para i-share sa akin ang gospel. And September 7, 1984, nung ako ay maluwas. And you know what, mga kapatid, May 1985, when I attended the camp, yung pong preacher, the American preacher, challenged us. And the message that he shared, why the laborers are few. And one of his points na hindi naalis sa isip ko, because few are willing. I am actually responding in the back at sinasabi ko, I am willing. I am willing. And I praise God. And I thank God. Like the Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me. I am completely nothing without God. Wala pong ibig sabihin, wala pong meaning ang buhay ko. Wala akong maipagmamalaki na ako po ay nasa mataas na propesyon. Wala akong maipagmamalaki na anumang credential sa buhay ko sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo, ako ang nagpapasalamat sa Ginoo. Hindi po utang na loob ng Diyos sa atin na tayo po ay nag-missionary, na tayo po ay nagsuko ng buhay. Tayo ang dapat thankful sa Panginoon kasi kung tutusin, hindi naman tayo karapat-dapat. We are unworthy. We are undeserving. But praise God, tinawag niya ako. Praise God, tinawag ka niya. Praise God, tinawag niya tayo. Mga kapatid, yan po ang pinasasalamatan ni Apostle Paul. Mga kapatid, his testimony, salvation testimony, his spiritual transformation, okay? And his specific task to preach the gospel. The same task that we have. Mga kapatid. And then, ang ating pong last point, bibigyang pansin po natin, he secured tomorrow. His salvation testimony. His spiritual transformation. Mga kapatid, his specific task and he secured tomorrow. The reason why you and I should be thankful sapagkat sa Ginoo merong katiyakan ang ating pong kinabukasan. Amen? Sabi po nung father ko, sabi po ng parent ko, sabi po ng mga kaibigan ko, sabi ng mga classmates ko, nung ako po'y nag-decide na mag-surrender ng aking buhay sa full-time ministry, sabi nila, sinayang mo ang buhay mo. Di ba? Anong mangyayari sa imong kinabuhi? Di ba? Sa ginawa mo na pagsusurrender, hindi ka na nag-aral sa secular course, Magba-Bible ka? Magba-Bible Institute ka? Magba-Bible School ka? Magba-Bible ceremony? Magba-Bible Seminary ka? Kapatid, ang tingin ng mundo, pag ang imong kinabuhi, ginihatag mo sa Ginoo, sayang. Alam nyo, ang naalala ko noon? Si Mary. Nung nagbuhos ng precious ointment kay Jesus Christ, sabi ni Judas, sayang. You know what? If God is calling you, at hindi ka sumunod sa calling ng Panginoon, yun po ang tinuod na sayang ang imong kinabuhi. Kahit anong pangarap mo, kahit anong sipag mo,
Kahit na ano ang gawin mo, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, hindi ka magiging successful, hindi ka magiging masaya kapag ka hindi mo sinunod ang tawag ng Panginoon. Sayang ang imong kinabuhi pag hindi ka sumunod sa tawag ng Panginoon. Yes, you know, ministry is not easy. Mission field, matindi po ang laban sa mission field. Hindi madali yan. Pero mga kapatid, tingnan niyo po ang mga missionaries. Tingnan niyo po ang mga pastor. Kahit mahirap ang buhay, ang laban sa ministry, malipayon ang kanilang kinabuhi. I for one can say that I am very happy because pinili ko po na sumunod sa Ginoo. Hindi tinuod na sayang ang imong kinabuhi pagka ginamit mo para sa Ginoo. Sabi ng parent ko, sayang ang buhay ko. Sabi ng mga kaibigan ko, sayang ang buhay ko. Pero sa naging pagsunod ko sa Ginoo, narito po sila, nakita nila kung paano na sa aking buhay, daghan panalangin ang ginahatag ng Ginoo sa aking pag-alagad sa Kanya. And because of that, mga kapatid, ang sabi ng mga kaibigan ko, sana all. Kristohanon tayo. Dahil ako at ikaw ay Kristohanon, dapat ang imong isip, hindi dapat katulad ng isip ng kalibutan. Hindi dapat kagaya ng isip ng kalibutan ang imong isip. Kilabutan ka naman. Pag tinatanong ko sino ba si Freddy para tawagin ng Ginoo? So I should be the one na dapat thankful sa Kanya. Amen? And you know what? I cannot imagine na ang walang kwentang buhay na ito, na ang buhay ng taong ito gagamitin ng Ginoo, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Please don't get me wrong. I am not bragging. I am not boasting. I am actually testifying. I am sharing to you ngayong gabing ito. I praise God. Ilang beses mang ulitin ng mundo ang buhay, pipiliin ko pa rin na sa Ginoo ko gagamitin ang aking buhay, because what I realize is that it is not true na sayang ang buhay pag sinuko mo sa Diyos. Ang na-realize ko, ang pinakamasayang kinabuhi ay ang kinabuhi na isinuko mo sa Panginoon. Ang dami pong mga bagay na hindi ko po kayang ipaliwanag. Hindi po ako kaya po nagpunta sa ministry para magkaroon ng sasakyan. Hindi ako nag-surrender ng buhay para magkaroon ng bahay. Hindi ako nag-surrender ng buhay para pumunta sa ibang bansa. Nag-surrender ako ng aking buhay kasi tinawag ako ng Panginoon kahit hindi ako karapat-dapat. And you know what? When I decided to surrender my life, ang direksyon ng aking kinabuhi ay nandoon sa daghang panalangin ng Ginoo. Mga kapatid, alam niyo po, higit sa kotse, higit sa bahay, higit sa material na bagay, ang pinaka-fulfilling yung buhay natin na magamit para sa kaluwasan ng kalag. Yung buhay natin na magamit para sa pagbabago ng tao. Yung buhay natin na magamit para mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Walang maipapantay sa saya. Deep thinker, please. I will be forever grateful to God because the Lord used this man to share the gospel to me. Hindi siya pastor. Hindi siya pastor. Pero ginamit siya ng Ginoo para ang buhay na ito, na sinyeran niya ng gospel, na dinisciple niya, ngayon ginagamit ng Ginoo. Amen? And you know what? Kung tatanungin po natin siya sa maraming bagay sa buhay niya bilang Kristiyano, I believe, isa sa kanyang joy na makita na yung kanyang na-lead sa Panginoon.
Ginagamit ng Diyos. You know? Thank you, Deep Thinker. Alam niyo po, hindi mataas ang aking pinag-aralan. Hindi po ako magaling na tao. If not of the grace of God, I am completely nothing. But because of the right decision, because the Lord called me, and I realized that I need to obey, I just obeyed. Sumunod ako sa Panginoon. Sabi ko po, pag ako nag-share, wag niyo iisipin na nagmamayabang po tayo. Pero masarap lang pong isipin na ang walang kwentang buhay na ito, hindi lang po nagagamit sa mga evangelistic meeting, hindi lamang po alam niyo po, pag pumupunta po ako sa iba't ibang lugar, yung mga taong nagpapasalamat, dahil ginamit ka ng Ginoo sa kanilang kinabuhi. Yung mga na-save sa preaching, yung mga nag-surrender ng buhay sa full-time ministry, di po ba? Yung mga nangangaral, tuloy lang po tayo sa pangangaral. Hindi nyo alam kung ano po ang pwedeng i-accomplish ng Diyos sa pagsunod natin sa tawag niya. At ang isa sa pinakasaya ng buhay ko po, hindi lang po yung mga na-save. Yung buhay na ito ay ginamit para sa maraming buhay na ngayon po'y missionary na ngayon po'y pastor na nagbubunga ng mga naging missionary. Lumalagan na po yan, mga kapatid. And you know what? Ang ating pong pinangahawakan, dahil sa tayo po'y tinawag ng Panginoon, ang ating buhay, ang ating bukas, ay may katiyakan. Yes. Mga kapatid, yung confidence po, di ba? Sabi ko nga, yung pong idea ng salvation testimony, ang pinag-usapan natin, his conversion. Di ba? Yung kanya pong spiritual transformation, yung changes na nangyari sa buhay niya. Yung specific task, ito yung kanyang calling. Yung secure tomorrow, ito ang kanyang confidence. Yes. My confidence is that not just here on earth. One day, like the Apostle Paul, 2 Timothy chapter 4, says 6, 7, and 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. You know what he said? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya ang confidence niya, verse number 8, sabay-sabay po tayo, verse number 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Mga kapatid, maraming tao, pagkatapos ng buhay, sa mundong ito, tapos na. Pero tayo po, missionaries, full-time workers, pastors, not just here on earth. Our confidence is our secured tomorrow. And I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Who was before, amen? Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a true saying, a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Be grateful like Paul. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for talking to us tonight. Thank you, Lord, for this enlightening message. Sa buhay po namin, magandang ma-realize at maunawaan po namin na ang kailangan po namin dakilang Diyos ay ang pasalamatan at papurihan ka.
Dahil kami po ay iniligtas mo. Dahil kami po ay binago mo. Dahil kami po'y tinawag mo. At kami po'y may tiyak na bukas dahil sa iyo. Lord, I pray na ang naging pakikipag-usap mo sa amin through this message ay amin pong tutugunin, Panginoon. May we answer your call, Heavenly Father. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, I would like to call our pastor. Pastor TJ, please.